Maging saksi tayo na nabuhay na muli si Kristo. Ako po si Father Eric Arada mula sa Si Diyos ng Lipa, Curaparaco sa parokya ng Santa Clara dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends, sa ating kalakbay, sa ating buhay pananampalataya at patuloy ang pagninilay at paglaganap ng salita ng Diyos. May isang bagay sa pagbasa ng Ebanghelyo na ito ang napupunta sa pinakasentro ng Pasko ng Pagkabuhay. Dumating sila sa libingan at naigulong na ang bato. Tinanggal na ang bato. Ang pagkabuhay na muli ay nangangahulugan na malaking bato ang nagiwalay sa sangkatauhan mula sa Diyos. Ang batong nakatayo tulad ng pader sa pagitan ng sangkatauhan at ang Diyos ay naigulong at ngayon kay Jesucristo ang daan patungo sa Ama ay muling malawak para bang ang isang silid ay nababalot ng kadiliman at si Jesus ay bumangon upang hilahin ang kortina at punoy na silid ng liwanag ng Diyos sa pamamagitan muling pagkabuhay ni Jesus. Ang sariling buhay ng Diyos ay bumabalik sa sanlibutan. Ngayon, ang buhay na wala hanggan at wala hanggang kaligayahan ay posible para sa ating lahat. May pagdududa nagpapadalim sa Pasko ng Pagkabuhay. Walang duda na si Kristo ay bumangon mula sa kamatayan. Merong isang bundok ng katibayan ng buhay ng mga disipulo at ang simbahan na si Jesus ay tunay na bumangon. Sa katunayan, ang pasali ng patunay ay nasa mga taong nag-aangkin ng kabaliktaran. Nakikita natin ang mga disipulo ay nagbago, lumalakad sa bagong buhay bilang isang bagong nilalang, puspos ng banal na espiritu. Ang katibay na sila ay binago na muling nabuhay na si Kristo ay napakalaki at kapanipaniwala. Sa Pasko ng Pagkabuhay ay pagdududa na ikaw at ako ay talagang maaring lumakad sa bagong buhay, na maaari tayong maging isang bagong nilalang, na maaari tayong mabago at mapuspos ang banal na espiritu. Maaari natin isipin ang bato sa ating buhay ay masyadong malaki, na si Jesus ay nabuhay na muli sa bagong buhay ay madaling paniwalaan. Nagduda tayo na makabangon tayo sa bagong buhay sa Kanya. Magsimula ang Easter Vigil sa kadiliman. Ang kadiliman ay kumakatawan sa lahat na walang liwanag, masasamang kaisipan, masasamang motibasyon, kakilakilabot ang gawain, anuman nakatayo at lihim, mapanlinlang at hindi tapat, naghahati-hati at mapang-abuso, immoral at makasalanan. Itong kadiliman ng ating mundo at marahil ang kadiliman sa ating sariling puso pagkatapos ay isang liwanag ang nagpapailaw at sumiklab sa kadiliman. Habang lumalaganaw ang liwanag, ang simbahan ay nailawan ng liwanag at ang kadiliman ay nagsimulang mawala. Ito ang pagbibigay sa atin ng pag-asa para sa ating kultura at sa ating mundo. Ang liwanag binibigay sa atin, ang liwanag ng panampalataya ay maring mapawi ang kadiliman. Manalangin tayo. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa iyo. Harapin sa banal na araw nito ang inaalala ng muling pagkabuhay na iyong anak na si Jesucristo. Punuin mo ang aming mga puso ng pasasalamat at pagpipitagan habang nagagalak tayo sa kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Naway baguhin tayo ng kagalakan ng Pasko ng Pagkabuhay at magdala ng panibagong pag-asa sa bawat sulok na ating buhay. Amen.